Clip Studio tutorial sub view. So ito yung sub view, no? So ano ba yung purpose ng sub view? So sa ngayon siguro yung mga interface nyo medyo gamay nyo na. At makikita naman, no, maayos na yung kailangan maayos na interface. Hindi naman kailangan gayahin nyo itong interface ko. Pero sa akin kasi komportable na ako na nandito sa right side yung mga ano ko. Para kumbaga kung 'di ba kung right-handed ka, madali mo nang dito, makontrol. Hindi na ako pupunta rito sa left side, no? So, ano ba yung subview? So, isa sa magandang role ng subview is for references, 'di ba? So, saan natin makikita yung subview? Pansinin niyo, hindi ko na nilagay kasi yung subview rito eh. Yung subview. Pero, pwede nyo isingit. Pero, kung sakali namang singit nyo kasi, pwede naman i-minimize yan dito, siguro. Pagka naisingit nyo. Or, syempre, pag magdodrawing ka na kasi, pwede kasing i-off mo muna yan. Pindutin nyo lang yung tab sa shortcut nyo sa keyboard. Yan, pwede siyang minimize. So, magandang ano yan. Then, kung ito naman ang tatanggalin yung timeline, may shortcut din to. F8. Tingnan natin. Ayan, F8, no? Para kung gusto nyo, nandun pa rin yung mga tools nyo, yung interface nyo, nandiyan pa rin. Timeline lang yung mawawala. Okay lang yon. So, para mas malawak lang yung area ng drawings nyo, drawing. So, F8. So, ano ba yung subview? So, kung click natin, makikita natin dito sa, ito yung subview niya, nandito sa window. Ayan, pag-click natin yan, actually, naka-load na yan. So, clear muna natin. Clear. Ito yung subview, no? So, pwede nyo siyang i-maximize. Ano siya. Overflow siya sa ibang mga interface. Kung may iba kayong monitor, pwede sigurong ano nyo yan. Ilabas nyo sa monitor for references sa mga model sheet, no? Isa lang kasi yung monitor kung sa ngayon. So, tingnan natin kung ano yung pwede natin. So, mag-import ka. Either dito yung ano mo. Import mo siya dito. Ayan. So, ito na nga. Pwede siyang import. Open nyo lang. Then, teka. Yan, Fit to Navigator. Pwede siyang, tapos nag-automatic dropper, no? Nagbabago yung palette ko dito. Diba? Ito, yung palette niya nagbabago. Kung ano yung dinadropper ko, yan. Kung white, brown, diba? Pwede niyang ano. So, pwede ka nang magkulay kung ito yung gagamitin mo. Basta meron kang ano, dropper, no? Pwede ka na magkulay. So, ito yon, switch to eyedropper automatically. Tapos, ito, ayun, para wala na yung pinaka command bar. Pero mas maganda siguro. Nasa inyo yun kung paano nyo siya ano. Tapos maganda lagyan nyo siya ng shortcut, no? Para anytime pwede mo siyang tawagin itong sa view. Gaya ng iba na lagyan ng shortcut, no? Hanap lang kayo ng walang kaparehas na shortcut para okay. Tapos, ayan, actually sa mouse, pwede na siya zoom in, zoom out eh. Tapos dito, ayan, naro-rotate niya siya. Naro-rotate, tapos reset. Ito yung reset. Ayan, flip vertical, pwede rin. Flip horizontal. So, marami siyang nagagawa. Then, Fit to Navigator. Ito yung buong screen. Tapos, ito naman yung pinaka-slider. So, yun yung nagagawa ayun, mayroon din pala rito ano. Pwede kasing hand default eh. So, kung gusto mong dropper na siya lagi, click mo lang yan, yung button doon. So, yun. Tapos kung ngayon, eto, previous image. So, hindi siya naka-highlight. Try natin mag-import ng JPEG. Ayun. So, ayun, nag-highlight siya, no? So, dalawa lang yung ano niya. Try natin lahat. Kung pwede. Example natin tong buong eksena. So, yun. Ganun siya mag-import ng, ganun siya mag-load ng files. So, hindi siya basta-basta na kiklik mo lang yung isa, open.
Actually, pwede na eh. Dahil na siguro na-read nyo na kanina. Pero kanina pansin nyo, hindi pa siya naka-highlight, ano? Pero ngayon, okay na siya. Siguro nag-register yung huli mong in-import. Ngayon, kung isasama natin yung X-sheet, control lahat, piliin natin lahat. Ayan, tingnan natin kung kasama yung X-sheet. Hindi ko lang, eto, dapat mayroon na itong shortcut eh. Teka. Wala siya, dahil ito yung ano. So, wala siyang shortcut dito. Teka, yung arrow key, wala rin. So, walang shortcut para dito sa next image. So, yun. So, ayun yung pag-load no, sa subview. So, malaking tulong to. Ayun, na-load na rin. Malaking tulong to, tong subview, pag-reference, lalo na kung titingnan nyo yung detail nung scan, diba, may kini-clean up kayo, or sa coloring, o sa model sheet, malaking tulong din yan, makakatulong. So, testing natin to. Dito muna natin sa gilid. So, example, ito. So, kunin natin yung color. So, ayun, di ba? Kung, ayan. Ito. Ayan. So, kaya light siya kasi naka 25% ako. Kung in-normal natin siya, pansin nyo, di ba? Kapares na siya ng color. Ayan. Ngayon, kasi for TP, kung dito ka magkukulay sa Clip Studio, kasi naka-vector yung mga ano mo eh, yung mga RGB mo eh, no? Naka-vector siya. So, hindi siya makukulayan ng nitong bucket. Kasi hindi siya, kung lalagay natin sa blue, hindi siya umuubra. Hindi umuubra yung ano, yung pinaka bucket sa vector, no? Raster lang talaga siya, yan. So, pero, pwede mo i-convert to, nako-convert to sa raster. So, ayan, may ibang ano yan, may ibang tutorial yan. So, sa ngayon, ayan, pero kung gagamitin mo lang siya as, reference for, yun nga, for model sheet, for, ayan, yung mga KA, pwede nyo masilip, yung KA. So, malaking gamit na siya, yung subview. So, balik tayo dito. Ayan. Automatic na pag kiniklik ko yung Q, kasi toggle yun eh sa lumang stylus. Pag may itatoggle mo sa o sa Paintman, automatic yun na sa shadow markup. Kaya nilagyan ko siya ng shortcut na nagiging 25% yung ayan. So, Q ko lang yan, nagiging 25% yung pinaka kahit nandito ka sa block, then automatic nagiging 25% yung ginawa ko. Pwede nyo nang baguhin yan sa auto action. So, yun. Siguro madali lang intindihin tong subview. Kung kailangan nyo, ngayon, mag-testing tayo ng ibang model sheet. Example, punta tayo sa model sheet natin. Dito sa, ayan, marami akong model sheet dito. So, try natin tong ito, tingnan natin. Ay, hindi pala itong model sheet. Satellite, ano ba ito? Ito, color. Yan. Tingnan natin kung pipili lang muna tayo ng isa. Natin kung magiging ano siya. So, yun. So, tayo nag-load yung model sheet, no? Tapos, ayun, no? So, nagre-register pa rin yung huli mong nilagay. So, para mawala yun, clear nyo na lang. Clear. Yan. So, talagang nagre-register siya, no? So, ganun pala siya. Ganun pala yung niya, yung picture niya. Basura natin. So, dapat ibabasura mo lahat. Ganun ang niya, purpose niya. So, kung marami yon, isa-isahin mo yon. So, lahat ng niload mo, nauulit pa nga iba eh, oh. Diba? Ayun, so nawala. So, yun pala siya so nag-registered siya sa sub view. 'Di ba? Ngayon, kung maglalagay ka ng bago, ito na nga.
open natin. So, pansin nyo, hindi nga siya, isa lang yung na-registered. So, dapat, kung ano yung kailangan nyo, yun lang i-register nyo. Gaya nito, ang kunyari, kailangan mo itong part na yan. So, lahat yan, naka-register dito. Ayan. So, meron ka ng, di ba? Meron ka ng guide for model sheet or for TP. Depende kung saan mo gagamitin nga. So, yun. Kung magdadagdag ka, automatic pala siya. Sabaw, dadagdag ko tong part na to. Ayan. So, wala lang siya. Dapat meron siyang parang mini view no? Kumbaga makikita mo lahat ng nakalagay. So, yun. Pero okay lang. Ano naman siya? Purpose mo lang naman is for reference purposes. So, yun. So, basta ayan naman yung next image. Ngayon, tignan natin kung meron siyang modifier ng shortcut, no? Shortcut. Pwede natin i-modify yung shortcut. Tayo shortcut kasi ayan, shortcut settings. Ano ba siya? Sa view. So, dapat nasa tayo. Tingnan natin main menu. Tingnan natin kung may sub view rito. Kasi window siya no? So, tingnan natin dito. Sa view. Iba to So, matagal-tagal na hanapan to. So, ayun, window. So, dito. Ito yung sub view. Ang problema, wala yung details nung button, no? Wala yung details ng button. Ang pwede mo lang lagyan, mismo yung sub view. Yung click para lumabas. Etong sub tool detail, ito yun iba yun Sa tool yan sa tool. So, wala siya talaga. Itong workspace, iba to So, yung sub view, wala talaga. So, ito lang talaga, pang lang siya. Asan na yun? Ito. So, yung iba meron ng mga shortcut. Kung lalagyan natin, try natin sa F7. Tatanungin ka naman yan Yun, wala pa siyang kaparehas kaya tinanggap niya. So, close natin, F7. Oh, ba't ayaw? Hindi ako nag-okay. Wait lang. Sa window. Tayo sa window. Window, then sub view. F7. Yun, then okay. Ayan, tingnan natin ulit Ayun. So, nagkaroon ng shortcut yung sub view mo, no? Pwede mo siyang, kung kailangan mo lang ng reference sa detail, yan. Same pa rin naman yung mga ibang, tool. Yung hand, yung spacebar, then mouse lang. Pwede na doon. Automatic, siya? Automatic zoom in, zoom out pag may mouse ka. Yung wheel. So, yun. So, F7 yung ginawa kong shortcut. Ito, di ko pa nakitaan ng shortcut tong mga button dito. Next image. Maganda sana kung, diba? Kung nandito, pwede nang to Pwede mo nang gamitin yung itong keyboard shortcut ng yung arrow key. Diba? Para hindi ka nakiklik dito. So, mas maganda sana merong ganon. Pero hindi ko alam, siguro, tingnan natin, baka may iba pang option na ganon sa view. Kasi bawat, yan F7 nga ulit natin. Wala naman nadadagdag na rito pag kinlik mo So, yun. So, yan ang sub view. So, malaking tulong yan kung sa mga model sheet, lalo na kung double screen o double monitor yung computer mo sa bahay. So, yun. Sa ngayon, off ko lang muna yan. Okay?